Kaya yung tanong na baliwala nga ba tayo sa ating Panginoon, especially in times of trials, hindi po. Hindi ganon ang karakter ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan, ni iiwanan man ng ating Panginoon. Okay, happy Sunday everyone. Sa araw na ito, ang pag-usapan natin ay yung nandun sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ito po yung istorya na pinatigil ng ating Panginoong Hesus ang bagyo. At ang sabi sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Kaya ang Panginoon na tumawid sila sa lawa, and then inabot sila ng malakas na bagyo. Nagpapahinga ang ating Panginoon at natakot yung kanyang mga alagad. At nang gumising ang ating Panginoon, sinaway niya yung alon, sinaway niya yung hangin. At tumahimik na yung lawa o yung tubig. Ngayon, yung verse 38, ang sabi ng mga alagad ay, "Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Sa buhay din po natin bilang mga Kristiyano, in times of troubles and trials ng buhay, naisip din ba natin na binaliwala na tayo ng Panginoon? Sa passage na ito, tignan natin kung may katotohanan na baliwala nga ba ang isang Kristiyano sa ating Panginoon. In verse 35, sabi niya po dito, kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Ang sabi ng verse 35, tumawid tayo sa ibayo. Nakikita natin sa senaryo na yun na ang Panginoon ang nag-aya sa kanila na tumawid sa ibayo. Ngayon, kung titingnan natin at pag-iisipan ang bagay na yun, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi ka aayain ng Panginoon sa isang lakbayin na pagkatapos ay iiwanan ka sa kalagitnaan. Hindi po ganon ang karakter ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay hindi sinungaling. Pag siya ay nangako, ito ay kanyang bibigyang katuparan. May kita po natin yan sa Roma 3:4. Hinding-hindi, ang Diyos ay tapat at totoo, kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Yan po yung verse 4a. Makikita natin dyan na ang Panginoon, pag siya ay nag-promise, yun ay kanyang bibigyang katuparan. Kaya nga sa sitwasyon na yun, ang Panginoon ang nagyaya sa kanila na tumawid or sumama sila sa journey ng ating Panginoon. Ang Panginoon nung siyang nag-aya, hindi niya sila pababayaan. Kasi ang Panginoon po ay tapat at totoo. At ang sabi nga ng Hebrews 13, sa Hebrews 13, sabi niya doon, hindi kita pababayaan, ni iiwanan man. Kaya, yung tanong na, baliwala nga ba tayo sa ating Panginoon? Especially in times of trials. Hindi po. Hindi ganon ang karakter ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan, ni iiwanan man ng ating Panginoon. Ikalawang bagay, doon sa tanong na baliwala nga ba ang isang Kristiyano sa Panginoon? Kasi dito sa sitwasyon ito na nalalagay sa alanganin ang mga alagad nung panahon na yon na hinahampas marahil sila ng malakas na hangin at alon. At naitanong nila sa ating Panginoon, baliwala po ba sa inyo kung kami ay mapahamak? Ang issue po dito,
ay timing. Yung timing issue. Ang Panginoon may authority sa creation. May tanga natin doon sa passage, pinatigil niya yung hangin, pinatigil niya yung alon. Siya ay may otoridad sa kalikasan. Kaya lang, sa atin bilang mga Kristiyano, ang pinag-uusapan kasi dito ay yung perfect timing ng ating Panginoon. May mga panahon na tila ba tahimik ang Panginoon sa mga trials and troubles na iyong pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ka na ng Panginoon o baliwala sa Panginoon ang iyong sitwasyon na pinagdadaanan. Ang issue po dito is yung timing issue. Dahil sabi dun sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kikilos ang Panginoon sa panahon na gusto niya. Kikilos ang Panginoon sa timing na gusto niya. Kaya, kung tayo man meron tayong sitwasyon na mahihirap na pinagdadaanan sa ngayon, hindi ibig sabihin na pinabayaan ka na ng Panginoon. Hinihintay lamang ng Panginoon yung tamang timing. Yung timing na ayon sa kanyang kalooban. Kasi sabi nga sa Old Testament din sa mga ngaral, may panahon sa lahat ng bagay sa mundo kumbaga. Kaya, ikalawang bagay, yung tanong na baliwala ba tayo sa Panginoon, lalo na sa mga panahon na dumaranas tayo ng kahirapan. Hindi po. Perfect timing lang po talaga yung pinag-uusapan dito. Yung timing issue. Ang Panginoon, may authority sa kalikasan na pahinto niya yung mahirap na sitwasyon ng mga alagad that time. Kaya, anumang oras na gustuhin niya na kumilos, kailangan pagtiwalaan mo yung timing ng ating Panginoon. Siguro, sabi niya, yung mga panahon na yun, kaya ko namang patigilin yung alon at hangin, pero sa panahon na gusto ko. Kaya, bilang isang Kristiyano, dapat matuto kang maghintay sa perfect timing ng ating Panginoon. Ikatlong bagay po dun sa pinag-uusapan natin sa mga panahon ng trials and troubles ng ating buhay, baliwala nga ba sa Panginoon yung sitwasyon na meron ka. Sa passage na ito, kung titignan natin yung verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Siguro mga ilang taon niya nang kasama tong mga alagad na ito. Pero meron pa rin silang faith issue. Yung faith issue nila marahil sobrang liit pa ng mga panahon na yun. Kaya nga sa buhay natin, may mga pagkakataon na tila ba parang naisip natin parang baliwala sa Panginoon yung mga bagay na pinagdaraanan mo. Tahimik ang Panginoon sa mga panahon na marami kang problema at mga pagsubok na pinagdaraanan. At naiisip mo, tila ba parang baliwala sa Panginoon kung naghihirap ka. Hindi po. Marahil kaya mo lamang na isa sa isip ang mga bagay na yun because of faith issue. Lack of faith. Sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, bakit hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Siguro, kung ikaw ay isang baguhan na Kristiyano, maintindihan ng Panginoon kung medyo maliit pa ang iyong pananampalataya. Pero kung ikaw ay 10 taon, 15 taon na sa iglesia at matatakutin ka pa rin, there's something wrong sa iyong pananampalataya. Bakit hindi nag-grow yung iyong pananampalataya? Marahil ito yung panahon na pag-reflect tayo at mag-search sa ating kalooban. Bakit unting bagay or unting mga problema ay natatakot tayo agad?
Tayo ba'y katulad ng mga alagad ng mga panahon na yon na wala pa rin pananampalataya o kailiit pa rin ang ating pananampalataya sa Panginoon? Faith issue. Yun yung isang bagay na makikita natin dito na siguro minsan naisip natin balewala sa Panginoon ng ating mga paghihirap. Maybe may problema lang talaga tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi ng pananampalataya in Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang sabi ng Panginoon, yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya yung tanong na baliwala ba sa Panginoon, tayo ng mga Kristiyano, especially in times of troubles and trials na ating pinagdaraanan, hindi po. Maybe timing lang talaga yung pinag-uusapan. Yung perfectong timing ng Panginoon kung kailan siya kikilos or meron ka talagang faith issue. Kaya mo nasasabi yan na baliwala ka sa Panginoon or baliwala sa Panginoon ang iyong mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya nga sa umagang ito, ang mga bagay na ito ay magsilbing paalala sa atin. Kung tayo man ay may mga pinagdaraan ng mga kahirapan and trials sa ating buhay, tila ba naiisip natin na pinabayaan na tayo ng Panginoon? Isipin natin na isa-isip lang natin na meron talagang tamang pagkilos ang ating Panginoon para sagipin ka sa iyong sitwasyon. Dahil ang Panginoon is in control sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, kumbaga. At ang Panginoon ay hindi sinungaling. Pag sinabi niya na ganito ang aking pangako, tutuparin ng Panginoon yun. At ito rin yung panahon na tayo ay magbulay-bulay. Gano'n na ba kalaki yung ating pananampalataya? May faith issue pa ba ako? Kaya minsan ang mga kaisipan na parang binaliwala na ako ng Panginoon ay aking naisa sa isip dahil sa liit ng aking pananampalataya. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang mga bagay na ito ay naway ating pag-isipan at sana maging pagpapala sa iyo na nakikinig at nanonood ng video na ito. Happy Sunday everyone. God bless you all.